Chucky Rhino TV, Showbiz Balita. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa 3 Boy Scout of the Philippines na sasawian ng buhay. Alam niyo ba, ito ang matagal ng pinaghahandaan ng Boy Scout sa Zamboanga City. Ang 3 araw na Boy Scout of the Philippines sa Zamboanga City Council Jamborees 2024 sa Freedom Park sa Barangay Pasunangka. Ang naturang scouting activity inaasahang dadaluhan ng mahigit 2,000 Boy Scouts mula sa iba't ibang paaralan ng Zamboanga City. Pero ito ang hindi nila napaghandaan. Bago pa man kasi formal na nagsisimula ang Jamborees nitong Huwebes, 15 sa mga dumalong Boy Scouts ay nakuryente, 12 ang sugatan, habang 3 sa kanila ang binawian ng buhay. Kung sa baga, patay na sila. Kwento ng isa sa mga saksi at senior scout na si Klexter, habang abala raw ang lahat sa pagsisit up ng kanilang camping site, may 4 na Boy Scout na nagtangkang ilipat ang isang nakatayong tent. Pero, nang ilipat ang tent na ito, aksidenteng sumabit sa isang live wire. Kaya ang 4 na Boy Scout na may hawak sa tent, pati ang nasa loob nito na nakasilong, lahat sila na kuryente. Si Klexter at ang kanyang makasama, inilayo muna ang iba pang scouts na malapit sa pinangyarihan ng aksidente kasi ayaw naman nila na madamay na naman ang iba. Ayon kay Klexter, kailangan namin gawin yun at ipinagtataka ko lang at naisip ko agad bakit walang medic. Wala talaga kahit sino pumunta doon. Katunayan nga, sila nga lang daw ang nagsasagawa ng basic life support o first aid sa mga nabiktima. Dahilan, sa iba ang nakaligtas at ngayon nagpapagaling sa Zamboanga City Medical Center. At pero, ang grade 5 student na si Nashmar, mas pinili raw na sa kanilang bahay na magpapalakas at magpapagaling. Nagtamo si Nashmar ng sugat sa braso, kamay, tagiliran at hita. Kwento ng ina ni Nashmar na si Marian. Hinatid pa raw niya ang kanyang anak sa eskwelahan bago ito tumulak sa venue ng Jamborees. Panay sigaw, "Good luck! Mag-ingat kayo, anak!" Ngunit, hindi niya raw lubos inaakala na ang susunod nilang pagkikita ay sa hospital na. Kwento sa kanya ni Nashmar na ililipat daw ng kanyang mga kasama ang tent para mas may malaking pwesto sila na magalawan. Binuhat daw yun hanggang nangyari ang hindi inaasahan. Nakarumal-dumal na pangyayari. Gayunpaman, ipinagpapasalamat pa rin ni Marian na buhay ang kanyang anak. Isa sa 3 sinawian ng palad, ang Boy Scouts na 17 anyos na anak ni Mercy na si Kevin. Napakasakit sa kahit sinong magulang, lalo na parating ng Pasko. Alam mo naman ang magulang ni Mercy na idolo daw talaga ni Kevin ang kanyang tatay Manuel na isang sundalo. Kaya para paghanda nito, nag-Boy Scout si Kevin. Si Mercy aminadong kabado sa tuwing nasa scouting activity ang kanyang anak. Kaya todo believe daw siya rito. Sa totoo lang, tutol siyang pasamahin si Kevin sa kanilang scouting activity. Sunod-sunod daw kasi ang gastos, lalo't magtatapos na rin ito ng senior high. Hanggang natuluyan ngang sumama si Kevin nitong Miyerkules. Isang araw ang lumipas, nakatanggap lang si Mercy ng masamang balita. Yun na nga, ang pagkasawi ng kanyang anak. At yung pangatlo, hindi rin makatanggap ang pamilya ni Ellen na ngayon pinaglalamayan niya ang kanyang anak na 17 anyos na si Alvin. Na nito lang Miyerkules, masaya pa raw sa kanyang nagpaalam para dumalo sa isang scouting activity. Sa pag-Boy Scout daw, kumukuha ng hugot, umiikot ang buhay ni Alvin. Hindi naman daw nito pinabayaan ang kanyang pag-aaral. Desidido raw kasi ito makapagtapos ng pag-aaral para matupad ang kanyang pangarap na maging isang magiting na pulis. Dahil sa nangyari na Jamboree, kinansila ito agad. Hindi ito unang beses na napabalita ang may nangyaring aksidente sa mga aktibidad ng Boy Scout. Nito lang Enero, isa namang Boy Scout mula sa Misamis Occidental ang nalunod sa kasagsagan ng isang scouting activity. Ang masasabi po natin na very unfortunate incident ang nangyari sa kanilang 3. At
Talaga pang nalulungkot po ang mga Boy Scout of the Philippines dito po sa pangyayaring ito. Pero sa sinapit ng 3 Boy Scout, sino nga dapat? Ang dapat managot. Pero sa kabila ng pangyayari, ang mga pamilya ng mga biktima wala raw balak magsampa ng reklamo. Alam naman nila ang Boy Scouts ay kilalang laging handa nilang mga kapwa Boy Scouts at mga mahal sa buhay. Kailanman hindi napaghandaan ang ganitong trahedya na sumapit sa 3 nilang kasama. Mga katsaki showbiz balita, ano ang masasabi mo kung sino talaga ang may managot dito sa mga pangyayaring ito? Kung nagustuhan mo ang video, just like, comment, share, at huwag kalimutan mag-subscribe. Pasensya na po sa aking boses kasi medyo nagkalagnat lang po. Maraming salamat sa panonood.